Tila nga ba papaunlad na ang bayan ng San Jose del Monte sa Bulacan. Ngunit sa kabila ng sementadong mga daan at modernisadong establishmento ay nahihimlay ang pueblong kung tawagin ay Norzagaray, kung saan matatagpuan ang makasaysayang kuweba ng Pinagrialan. At isang pribilehiyo para sa akin ang mabigyan ng pagkakataong mapasok ang kuwebang ito. Halina't samahan ako sa aking paglalakbay tungo sa lugar na may nakakubling mayamang kasaysayan. Ang kuweba ng Pinagrialan ay pinaniniwala ang ginamit ng mga Pilipinong katipunero bilang kampo noong ika-1876 na taon sa kasadsagan ng ating pakikidigma sa mga Kastila. Dito rin nagtago ang unang Pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo sa gitna ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano noong ika-1878. At ang pinakahuli, ito ay ginamit bilang santuaryo o dakong banal ng mga sundalong Hapon noong ang Pilipinas ay pinaglalaban ng puwersang Amerikano bago ang kanilang hangaring manakop. Masasabi ngang napakamakasiysayang lugar ang kuweba ng Pinagrialan. Ngunit, ano nga ba ito para sa mga naninirahan malapit dito? Extravagant. Fantastic. Pakaganda ng lugar na to. Maganda sa loob, malamig yung tubig, tapos may mga crystal kang makikita. May mga parting malalim na tubig and meron din yung mga mabababaw. So may makikita kayo doon na iba't ibang, yun, kumukuti-kutita. Para yung crystal sa loob. So, pag pinasok nyo, magagandahan din kayo at siguradong mag-enjoy. Oo, magandang pasukin, maganda sa loob. Sa kasalukuyan, ang kuwebang ito ay naging tagumpok pasyalan ng ilang mag-aaral. Sa dilim at halos 1 kilometrong lalim nito ay natatago ang kariktang taglay ng kuweba. Ang pader ng naturang kuweba ay binubuo ng 80% malaapog na bato o sa Ingles ay limestone. Ang limestone walls na ito ang nagbibigay ng kulay pink, brown at maging puti sa paligid na tila ba pormasyon ng mga kristal. Ngunit sa kabila pala ng kagandahang ito, ang pagtatangkang sirain upang pagkaperahan ang kuweba ng Pinagrialan. Sa halagang 20 milyong piso ay ang pagnanais na gawing quarry ang paligid ng kuweba at bilhin ang mga limestone dito. Buti na lamang ay may mga taong nagtanggol at siyang patuloy na nangangalaga sa naturang kuweba. Narito at aking nakapanayam ang tagapamahala ng kuweba na nasa katauhan ni Ginoong Erwin Andres Castro. Yung kuweba, hindi ko pag-aari yan. Pag-aari nyo lahat yan, pag-aari natin lahat. Ang amin lang dito, itong dinadaanan. Yung kalsada. So, kayo po yung nag-finance para ayusin po yung daan? Ito, dati ng daan to. Talagang ito tinatawag nila nung araw ng mga Hapon, ito daang Hapon. Tawag nila daang Hapon. Kasi dito nga dumadaan, kaya tinawag nilang daang Hapon to. Dati na kalsada to, dinevelop lang ng konti, nilagyan, tinambakan lang, saka kaya nagkaroon ng daan. So kuya, ano po yung mga ginawa niyong kaukulang hakbang para mapaayos itong Pinagrialan Cave? Yan kadalasan niya, kami nagbe-maintenance. Lahat na ako nagpapalinis, kami nagpapalinis. Actually, walang entrance pagpasok dito. Nagtataka nga ako sa iyo, ba't kinasigil ng entrance? Ang ano ko lang dito, yung gear, yung mga helmet, yun lang ang sinisingil ko. Para i-maintenance ko naman yung pang-maintain ko ng kuweba, panlinis, binabayad ko rin sa tao. Para sila maghuhugas na mag-aayos ng kuweba. Kasi wala namang suporta galing sa local government. Ayun po. So, ano po yung maipapayo nyo po sa mga, hindi lang po sa tour guide, kundi sa mga pupunta pa po dito mga turista? Yun ang aking maipapayo sa kanila. Ingatan nila ang kuweba. Yan sa inyo. Huwag yung libagan. Mahalin nyo. Mahalin nyo yung kuweba. Dahil kasusunod na relasyon, baka wala na yan.
kung yan ipababayaan nyo. Kakaibang kagandahan, makabuluhang kasaysayan. Ganito mailalarawan ang kuweba ng Pinagrialan. Kung susuriin, tila ba hindi nagdaan sa maraming pagtatangka at mahabang panahon ang kuwebang ito. Sa karikta nito, hindi maitatanggi ang kamay ng may kapal ang siyang naghulma sa bawat kaakit-akit na bato at haligi ng naturang kuweba. Hindi lamang ang ganda ng kuweba ng Pinagrialan ang nais kong itampok dito, kundi pati na rin ang mga taong voluntaryong nagsisilbi upang maipakita pa sa susunod na henerasyon ang mga naging kanlungan ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito man ay walang kapalit na anumang halaga. Samahan ninyo ako muli sa susunod pa nating paglalakbay tungo sa mga natatanging paraiso na matatagpuan lamang sa nag-iisang perlas ng silangan, ang Pilipinas. Muli, ako po si Antoinette B. Tagtagnipes na nagsasabing, "It's more fun in the Philippines" at Pinagrialan kayo. Lutong na babalik-balikan. Sarap na di pagsasawaan. Ito ang nagbibigay ng katanyagan sa chicharon bilang isang pagkain. Paborito ng mga bata, matanda, o nino man, kaya naman binansagan itong the food for all ages. Madalas din itong ginagawang pulutan, chichirya, at ulam nating mga Pinoy. Dito sa ating bansa, nagsimula ang paggawa ng chicharon hanggang sa unti-unti na itong nakilala sa iba't ibang bansa. Malakas ang benta nito dahil sa pagiging popular, kaya naman marami na ang gumagawa sapagkat sagana tayo sa mga karne ng baboy, lalong-lalo na sa Bulacan. Mga kagamitan sa paggawa ng chicharon: kutsilyo, tangkalan, kalad, kawali o talyasi, temperature gauge, sandok, at salaan. Simple lang ang paggawa ng chicharon. Una, maghiwa ng mga gustong parte ng karne ng baboy, balsahin o palambutin ito sa loob ng talyasi. Pagkatapos ay prituhin ng mga pinalambot na karne para maging malutong at tawaging chicharon. Haluin itong mabuti upang hindi magkadikit-dikit. At huli, hanguin ang mga ito sa kawali at ilagay sa isang lalagyan upang budburan ng asin o chili powder kung ito ang nais na lasa para sa inyong chicharon. Sadyang napakayaman na talaga nating mga Pilipino pagdating sa pagkain. Hindi tayo nagugutom sapagkat tayo nakabubuo at nakaiimbento ng mga pagkaing iiswak sa ating panlasa. Ako po si Patrick Endal, nag-uulat. Isa sa mga pinakadinarayong bayan sa Bulacan ay ang San Rafael dahil sa tatak nito hindi lamang sa kultura kundi maging sa turismo at kasaysayan. Nariyan ang simbahan ng San Rafael o ang St. John the Baptist Parish Church na siyang pinangyarihan ng makasaysayang labanan sa pagitan ng mga Guardia Civil at mga katipunero ng Bulacan noong September 30, 1896. Ayon sa mga historiador, pumahanang dugo sa labanan na gabukong-bukong ang taas. Sinasabing dito rin naganap ang kwento ni Sisa sa panulat ni Gat Jose Rizal. Malimit na dinarayo ng mga eskarsyonista ang simbahan upang masaksihan ang makasaysayang lugar. Matatagpuan din sa bayan ng San Rafael ang Angat Dam na siyang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Ang Angat Dam ay may lawak ng 28,000 hektarya mula Bulacan hanggang Pampanga. Dinarayo rin ng mga turista ang isa sa mga pinakakilalang resort sa Bulacan at mga karatig na lalawigan, ang 8 Waves Water Park. Kinagigiliwan ng mga turista ang iba't ibang klase ng paliguan dito, maging ang 5-star hotel ng resort. Tampok din ang tao ng Angel Festival na dinaraos tuwing ika-29 ng Setyembre bilang pagbibigay pugay sa kanilang patron na si San Rafael at ng iba pang arkanghel. Kinalalahukan ito ng mahigit kumulang 1,000 mag-aaral mula sa mga pribado at pampublikong paaralan ng San Rafael. Nagpapatagisan ng galing ang mga kalahok sa larangan ng pagsayaw, suot ang kani-kanilang makukulay na disenyo ng malaanghel na kasuotan. Tila bagang bumababa ang langit sa nasabing bayan tuwing sasapit ang araw na ito. Maaaliw ka rin sa makukulay na bulaklak ng CNB Orchids Farm, Northwoods Golf Club at marami pang iba.
Ito si Eliza Abelanosa nagsasabing, tara, sa bayan ng San Rafael, magpunta. Magandang umaga mga ka-Jorn! Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Jorn Legacy featuring It's More Fun in the Philippines. At kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, si Jessica Martinez, para tuklasin ang ganda ng isang simbahan ngayong araw. Halina, samahan ninyo akong mag-enjoy at mag-explore sa lugar na ito. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging madasalin, kaya tuwing panahon ng Kwaresma, inaalay natin ang ating panahon at debosyon para samahan si Hesukristo sa kanyang pagpapakasakit sa krus. Tuwing mahal na araw, nagiging maugong ang pangalan ng lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan dahil sa simbahan ng Grotto na tinagurian na ring tourist spot ngayon. Bata, matanda, Pinoy man o dayuhan, pumupunta rito para mamanata. Binabaha ang lugar na ito ng mga tao na galing sa iba't ibang parte ng bansa. Binibisita ang milagrosong birhen, kumukuha ng tubig mula sa naghihimalang batis, at nagdarasal sa Mount Calvary na may life-size representation ng bawat istasyon ng cruise. Alam niyo ba, ang Our Lady of Lourdes Church ay isang replika ng simbahan sa France? Ito rin ay nagangalang Our Lady of Lourdes Church na matatagpuan sa Lourdes, France. Kapag nakapunta ka na rito, para mo na rin na-experience ang France. Ang simbahan ng Grotto ay ipinatayo ng mag-asawang Anita Guanzon noong 1965 dahil gumaling siya sa kanyang cancer noong 1961, noong nananampalataya siya sa simbahang iyon sa France. Sa pagnanais na maibahagi rin ang himala sa buhay niya, nag-uwi siya ng tubig mula sa bukal ng sinasabing simbahan at binuho sa replika ng bukal sa Grotto. Ito yung sinasabi nilang bukal. Dati-dati ay bukal talaga ito, ngunit ngayon ay ginawa ng faucet system. Sinasabi kasi na ginawa ito para hindi na makontamina yung tubig na gagamitin at iniinom ng mga deboto rito. Dinarayo rin dito sa simbahan ang Mount Calvary, kung saan nakatirik ang life-size na Station of the Cross. Kailangan pa na umakyat ng burol para matapos ang lahat ng estasyon. Kung gusto mo rin magrosaryo, mayroong malaking rosaryo ang Grotto, ang Rosary Hill. Mayroon itong 155 na konkretong beads at krus na malaki.